sa kanila pong hinandog na awit. So, Amazing Grace, truly, that the grace of our Lord is amazing uh, sa kabuuan po nito. So, una sa lahat, sa kaligtasan, yung sustaining grace ng Panginoon. So, lahat ng areas ng buhay po natin, so makikita po natin how gracious ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Okay, so salamat po at tayo po'y dumako na po sa ating pag-aaral po ng salita ng ating Panginoon at samahan po ninyo ako sa ating pong series in the book of Romans chapter 12 as we continue sa ating pong pag-aaral about the theme, spiritually alive to live for God. So Romans 12 from verses 9 at hanggang verse 13. Ito po ang ating text. Romans chapter 12 verses 9 to 13. So tayo pong lahat ay sandaling magsitayo muli para po sa pagbasa ng salita po ng ating Panginoon. Sahin ko po at tingnan po natin sa ating pong mga Biblia. Let love be genuine, abhor what is evil, hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection, outdo one another in showing honor. Do not be slothful in zeal. Be fervent in spirit. Serve the Lord. Rejoice in hope. Be patient in tribulation. Be constant in prayer. Contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. Sa Diyos po ang kapurihan. Tayo po'y manalangin. O Diyos, salamat po sa umagang ito na minsan pa ay makapakinig kami ng inyong pong salita. At nawa o Diyos ang iyong pong kalooban ang ipurso po namin sa amin pong pakikinig at sa paglalapat din po namin ng katotohanan ng amin pong mapapakinggan sa iyong pong salita. At patuloy po o Diyos, hiling po namin ang patnubay ng Santong Espiritu sa oras na ito na kami po ay makinig at hindi po kami ma-distract ng anuman pong maaaring gamitin ng kaaway bilang distraction sa amin pong pagtanggap ng iyo pong kapahayagan. At ikaw po lamang ang mabigyan namin ng kaluguran sa amin pong pag-upo at mataimtim na pakikinig ng inyo pong salita. At ang inyo pong tagapagsalita, O Diyos, na iyo pong gagamitin, ay gamitin po ninyo lamang na tagapagsalita at itago po ninyo sa likod ng inyo pong kabanalan. Ikaw po lamang ang may taas ko, Panginoon, hindi po ang aking sarili sapagkat ako po ay hindi karapat-dapat sa iyo pong harapan. Kaya sa umagang ito, purihin ka at patuloy po na ikaw lamang may taas sa kabuuan po ng amin pong pakikinig ng inyong pong mensahe. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon, tayo pong lahat ay makakaupo na. So muli po, ang ating objective sa ating pong message is to achieve the life worthy of His message. Consistent with our theme, living worthy of the gospel. So hindi po tayo narito sa mundo para sa wala o para sa mga bagay na walang hanggang halaga. So, kumbaga, if something that we pursue sa buhay po natin is wala siyang eternal value, so hindi po ito ang purpose ng Diyos sa atin. But the purpose behind our spiritual life is to serve. Paglingkuran natin ang Diyos na nagbigay po sa atin ng buhay at nagligtas po sa atin. So bilang ganti na ho natin sa Kanya. Hindi po ito, kumbaga, sa pilitan na ginagawa ho natin or it's a routine na every Sunday tayo po ay pumupunta sa church dahil nakagawin na po natin mula nung tayo nagkaisip o dahil hinihila ho tayo ng ating mga ina o ng ating mga ama. Kundi yan po ay bahagi po ng pagpapaalam po sa atin ng Panginoon kung ano ba talaga ang halaga ng buhay na meron po tayo. At ano ba ang layunin ng Panginoon sa buhay na meron po tayo. So ito po yung ating makikita at atin pong asamin na magkaroon po ng buhay na katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi ho natin piniplease ang mundong ito, hindi ho natin piniplease yung mga taong gusto nating makapuna sa atin, hindi ho natin sinisik yung magagandang komento o magagandang puna na po pwede nating makuha sa mga tao, kundi para ho sa ikararangal ng Diyos.
mga kapatid. So ito po dapat ang nasa mindset po natin, o ito yung dapat ang nasa isip po natin. Kaya last time, ang ating pong pinag-aralan po is our personal duties, o yung ating sarili o pansariling obligasyon o tungkulin bilang tayo po ay nabubuhay bilang isang Kristiyano. So we have an hypocritical love. So pag-ibig na walang kukunwari. So genuine love, di po ba? So that is number 1. And that number 2, hatred for evil. So na dapat ay meron tayong pamumuhay na kinamumuhian po natin ang anumang masama o masamang pananalita o masamang gawa o masamang ugali. Yan. Kaya pagka halimbawa, nakitaan tayo ng masamang pag-uugali dahil nasa laman pa, hindi ho natin gina-justify. Hindi ho natin kinakatwiran. Kasi nandito pa rin ako. Kasi ganito ako. Hindi ganon. Kasi kung tayo ho'y nakakilala na sa Panginoon, kinakailangan meron tayong proper reaction or response kung halimbawa umiral yung ating kahinaan o yung ating masamang kaugalian. So, and that is hatred. Nandun yung pagkamuhi din natin sa sarili natin. Hindi yung ini-elevate natin yung sarili natin na parang ipinagmamalaki pa natin yung ugaling ito. Kundi bilang anak ng Diyos, so nandun talaga yung ating hatred. Para po rito. And holding on to the good. So, kung ano ang mabuti para sa Diyos, kung ano ang mabuti ayon po sa kapahayagan ng salita ng Panginoon, ito ang ating pinangahawakan. Amen? Hindi yung kung ano lang ang na napakinggan ho natin sa kapitbahay natin. Ito ang mabuti, ito daw ang mabuti, ito daw ang tama. Kinakailangan maliwanag sa atin kung ano ang tama at ito ang salita ng Panginoon. Kasi kung hindi, ibang tama ang ating pinaninindigan o tinitindigan. Kaya we have holding on to the good. So cling to what is good. In other translation, sabi dyan, hold fast. Hold fast. Panghawakan natin kung ano ang mabuti. Okay? And now, we move on to verse 10. So, ang sabi po dyan, love one another with brotherly affection. So, from our personal duties, para sa ating sarili po, ngayon ay dala ko po tayo sa atin naman tungkulin para naman sa ating kapwa mananampalataya. So, our duties to God's family. So, hindi lang tayo tinanggap o tayo ho ay may tungkulin para lamang sa ating sarili. Kumbaga, ang entirety ng ating pagiging Kristiyano ay nakapaloob lamang sa ating pansarili. Kung ano bang ikapapakinabang natin, kung ano ba ang ikabubuti natin, kundi ang ikabubuti ng iba. Kinakailangan nasa bahagi din niya ng pag-iisip natin. Priority din natin ang kapakanan ng ating kapwa mananampalataya. That's why the scripture scopes not only about our personal obligations sa ating sarili, but also to be a living testimony toward our loved ones in the Christian community. Kailangan bahagi pa rin ng ating prioridad at ng ating pagkatao ang ating malasakit, ang ating pagmamahal, ang ating pag-abot sa ating kapwa Kristiyano. Sapagkat may mga naniniwala na ang Kristyanismo daw ay tungkol lamang sa isang umiiral na personal na relasyon at ito ay ang tinatawag po nating vertical relationship sa pagitan niya at ng Panginoon. But we learned in the book, in the Bible, that ang nag-i-exist po na relasyon natin sa pagiging Kristiyano is not only our personal relationship with the Lord, but meron din po tayong tinatawag na horizontal o pahalang na relasyon at ito ho ay ang relasyon po natin sa ating kapwa mananampalataya. So ito po yung dapat nating maintindihan. Kung gaano tayo ka-concern sa relasyon natin kay Kristo, dapat ganun din tayo ka-concern sa ating relasyon sa ating kapwa Kristiyano. Kaya nga doon sa Matthew chapter 22, kung matatandaan po natin, di ba? Not only love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind, but also love your neighbor as yourself. Okay? Ibigin mo ang iyong kapwa. May pagmamahal dapat na magmula sa ating kapwa. At kabilang ho doon sa kapwa na yan ay ang ating kapwa mananampalataya.
At hindi lang basta mananampalataya ang ating iniibig kung sino lang yung kasundo natin sa maraming bagay o sa ating paniniwala. Kinakailangan ang pag-ibig na ito ay sumabog hanggang sa mga taong walang pagkilala kay Kristo. Kaya sabi dito, it's an interpersonal relationship between believers. Hindi lang po tayo concerned sa ating sariling personal na relasyon sa Panginoon, but mas angkop na may tuturing nating concern po tayo sa ating personal na relasyon sa Panginoon kung concern din po tayo sa ating kapatid sa Panginoon. So ito po yung sinasabi dito. And we have 10 commands. So from verses 10 to 13, makikita po natin ang 10 utos kung paano po natin may papakita ang ating tungkulin o ano-ano ba ang ating mga tungkulin para sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Pero sa oras na ito, sa araw pong ito, ay yung pong unang 5 muna ang atin pong pag-aaralan. So, in verse 10, so basahin po natin muli, ang sabi po rito, love one another with brotherly affection. So, in the other translation, ang mababasa po natin is be devoted to one another in love. So, binanggit po ang salitang one another. Kaya hindi po pwedeng ikaw lang o solo ka. Wala akong Kristiyanong solo na nag-mature o kumbaga siya'y lumago bilang isang Kristiyano. Because in the New Testament, more than 100 times na binanggit po ang salitang alelon. So that is the Greek for one another. And most of those words ay sabi nga, ito po ay imperative or command. Utos. Katulad po ng sinabi ng Panginoon in John chapter 13 verse 34 na kung kayo ay magmamahalan sa isa't isa, kayo ay makikilala bilang aking mga disipulo o aking mga alagad. By this, they will know that you are my disciples if you love one another. Kaya ang tanong dito, kumusta ang ating pagmamahal sa isa't isa? O pagmamahal natin sa ating katabi o sa ating unahan? O kung sino nakaupo sa unahan natin? Kung sino yung nakaupo sa likuran ho natin? Kung sino nakaupo doon sa hulihan? Ano tawag doon? Yung hulihan. Ano po? And the front row. Okay? So, mahal ba natin kagaya ng pagmamahal ni Kristo sa atin? O baka may certain degree yung ating pagmamahal sa ating kapwa mananampalataya. May mas mahal tayong kapatid, tapos yung iba hindi natin masyadong mahal. Konti lang. Kasi yung mas mahal mo, mas marami kang nakukuha. Yan. Opportunista ang tawag doon. Pakatanda natin yan. Opportunista. Tapos yung wala kang mapapakinabang, ay di ini-snub natin. So hindi ganon, mga kapatid. Kaya sabi po dito is one another. And this kind of love is to be specific. Okay? And that specific love is love towards brethren o kapatiran. So, ang sabi po rito is be devoted. So, for more than 100 times, binanggit po ang salitang one another. And its significance for our testimony is obvious. This kind of love, to be specific, is love that is tender. So, kung titingnan po natin yung salitang brotherly love, this is a familiar word to us. Ano po? In the Greek. Philadelphia. Yan. So, sino na nakapunta sa Philadelphia? Ako hindi pa eh. But the word Philadelphia is from the word phileo and the word adelphos. Yan. So, love of the brethren. Kaya, brotherly love. Natatandaan niyo po ba yung church in Philadelphia sa Book of Revelation? So, talagang meaning talaga, meant para sa kanila yung pangalan ng lugar kung saan may church na yon, kung saan nakatayo yung church na yon, because in-exercise nila yung pag-ibig. Okay? Yung kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagmamahal
sa kapatiran. So, ganun din po ang sinasabi ng Biblia dito po sa bahaging ito. So, this kind of love, to be specific, is love that is tender, affectionate. So, the word brotherly, in other words, is tender or affectionate. Phileo, kasi marami pong love po sa Bible. Hindi porket binanggit ang salitang love sa Bible, ang meaning ho noon is yung kung ano yung meaning ho natin sa love. Kasi meron po tayong tinatawag na agape love, and that is a selfless, giving na pag-ibig. And we have phileo, so this is brotherly. Yan, pag-ibig sa kapatid. And this love is also befitting from a fellow family member. Kaya, ang tawag po natin dito is a loving filial affection. So, pag sinabi po nating filial is katulad ng kapatid natin sa laman. Kung paano tayo pinagmamalasakitan ng ating kapatid sa laman o biological na kapatid ho natin, kung maganda yung ating relationship. So, nasabi dito, ito yung pattern. Kung paano po natin ipapakita yung pagmamahal po natin sa kapatiran. So, it is a filial or befitting from a fellow family member. Kaya nga, family of God. Tayo po ay pamilya. Kung meron man ditong kapuso o kapatid. Hindi tayo loyal sa isang channel, kundi tayo ay sa Panginoon. Yan. So, mapakapamilya, o kapuso, o kapatid, huwag sanang kaaway, pero tayo po ay isang pamilya ng Panginoon. And this speaks of a Christian who is bound to show his love and care within the family of God. In 1 John chapter 4, verse 20, sabi po dito, if anyone says, I love God, and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, cannot love God whom he has not seen. Madaling magsalita, mahal mo ang Diyos, pero kinapuputan mo naman ang kapwa mo anak ng Diyos. If you have something, kumbaga, not good, sa iyong puso toward your brother in Christ, kung ikaw ay may hatred sa iyong kapatid sa Panginoon, kung ikaw ay may sama ng loob sa iyong kapatid sa Panginoon na hindi mo ginawa ng paraan para ma-resolve, hinayaan mo lang siya, at lumalim na ng lumalim. Pakatandaan po natin, ang kasalanan pag pinatagal, yan po ay magiging mas masama. Mas magiging damaging and destructive. So ito po yun. So ang sabi dyan, he who doesn't love his brother whom he has seen cannot love God whom he hasn't seen. Kaya hindi ho basta salita lang tayo na mahal ko ang Diyos. Pero yung mga taong iniligtas din ng Panginoon, wala kang pakialam. Ang mga taong iniligtas din ng Panginoon ay kinukutsa mo dahil sa kanilang kahinaan, na ang pakiramdam mo, wala kang pagkakamali, wala kang kahinaan. So, hindi. Di po ba? Kapwa lang ho tayo iniligtas ng Panginoon. Kaya, sabi dyan, siya'y isang sinungaling. He is a liar. And we do not practice the truth. Hindi tayo namumuhay sa katotohanan ng Diyos. And also in 1 John 5:1, everyone who believes that Jesus is the Christ has been born of God. So this is a statement of fact. Okay? Ang sino mang nananampalataya na si Jesus ang Kristo'y ipinanganak. So sabi dito, ipinanganak spiritually. Ito yung tinatawag po nating born again. Born of God. And everyone who loves the Father loves whoever has been born of Him. Hindi ho pwedeng paghiwalayin ang pananampalataya mo kay Kristo bilang ikaw ay ipinanganak, sabi dito, born from above and loving those who are also born of God. Mga ipinanganak din ng Diyos.
Kaya pag sabi ng isa, ako'y saved by grace. Ako'y naniniwala sa Panginoon na siya'y namatay para sa akin. Ako'y tinubos niya sa aking kasalanan. Although, member siya ng ibang local church. O di kaya, yung denomination. Okay? Yun kasi yung isang balakid eh. Tinitingnan natin sa pangalan, tagilid. Yan. Dito sa atin, tabingi. Ay, hindi yan Kristiyano. Pero, who knows? Sino bang nagliligtas? Sino bang nagliligtas? Okay? Kaya hindi ibig sabihin ang mga ligtas nasa Candelaria lang, nasa Masin lang, nasa Pilipinas lang. Marami hong niligtas ang Panginoon na hindi pa natin kilala ngayon. Kaya mamamangha pa tayo sa gagawin ng Diyos. Sa marami pang mga taong maliligtas sa pangalan ng Panginoon. So, this is a loving filial affection, mga kapatid. Paano ba natin ituring ang ating kapatid sa Panginoon? Kung ang isang kapatid natin ay may kahilingan. So, let's say, sa church, meron siyang ipinaparating na kahilingan. So, for example, panalangin. Panalangin lang ba ang pupwede mong may bigay sa kanya? So, sinisik natin yung higit pa na kaya nating ibigay, sukat ng ibinigay ng Panginoon sa atin. So, ito yung pag-ibig na sinasabi dito. This is what we call brotherly affection. How affectionate you are sa kapatid mo sa Panginoon. Hindi lang yung parang may limitasyon lang yung ibibigay mo sa kanya. Kasi ito yung sinabi mo. Hindi, ginawa ko na. Halimbawa, humingi ng prayer. Kapatid, naipanalangin na kita. Tapos na ako sa iyo. Yun ba yun? Yun lang ba ang ibig sabihin ng brotherly love? So, hindi. Sapagkat yung pag-ibig ng Panginoong Hesus hindi sa pananalita lang. Hindi lang in-express ng Panginoon through sa panalangin on the night before His death, but on the day, sabi nga on the next day, ipinakita ng Panginoon yung pag-ibig niya, kung gaano yung kalaki para sa atin. That He gave Himself, sabi nga, He gave Himself up para sa atin. 1 John chapter 3 verse 16. This is what we know what love is, that Christ died for us and we ought to lay down our lives for the brethren. Kaya, kapag tinatawag nating brother or sister ang ating kasama sa church, minimin po ba natin na sila'y tunay nating kapatid sa Panginoon? O tinatawag natin silang may pagmamahal, hindi lang dahil may label. Brother or sister. Okay? Kaya, mga kapatid, our love para sa ating kapatid sa Panginoon, it must be a filial. So, talagang natural mula talaga sa ating puso. Likas na ipinapakita ho natin. Hindi ho tayo nagtatangi sa iglesyang ito. At wag sanang nagtatangi ho tayo sa pagpapakita ng ating pag-ibig. Okay? Kaya sabi po ng Hebrews 13:1, let brotherly love continue. Ipagpatuloy natin ang pagmamahalan sa kapatid. O ang ating pagmamahal sa kapatid. Amen? So that is number 1. That is a loving filial affection. And we have number 2. Muli po, sabi po dyan sa verse 10, outdo one another in showing honor. So number 2 is an honoring approval of. Sa ibang translation po, mababasa po natin is give preference to one another in honor. So ano pong ibig sabihin nito? Brotherly love is to be shown by how we share our joy to our fellow brothers' accomplishments in his Christian life.
Let's say, pag halimbawa may isang kapatid ho tayo na naka-akay ho ng isa o isang kaluluwa o dalawang kaluluwa, sinong hindi matutuwa kung ikaw ay anak ng Diyos? Okay? So, ang sabi po dito is honoring approval of. Kung tunay nating mahal ang ating kapatid, tayo ho'y mas mabilis pa sa alas 4 kung siya ho ay ating i-acknowledge, kung siya ho ay bigyan natin ng appreciation. So, ito po yung ibig sabihin ng salitang preference. Mas iniisip natin sila kaysa sa ating sarili. Okay? Rather than seeking our approval from others. Kaya hindi tayo yung tipo na sana naman mapansin nila yung aking part. Okay? Kasi parang yung part ng iba lang ang nakikita. Yan. So, doon yan mag-umpisa. Patandaan mo natin mga kapatid. Kasi ang kaaway, once na kumilos ka ayon sa iyong iniisip, yan. Simula na yan. Ano po? Simula na ng iyong paglayo. At magbibuild na ito ng hatred. Yung envy, ito na yon. Magsa-start na yan at lalo kang magmatigas na sumunod sa Diyos. So, it is the opposite of those whose wisdom are not from above. So, naalala ko yung conference nung Friday. Yung last session po is about growing in pastoral wisdom. So, isa ho sa katangian po is ang karunungan daw, hindi lang sinasabi. Ito'y nakikita at napapakinggan. Wisdom is seen and heard. Okay? It's not only sabi nga for speech. Hindi lang to sinasabi lang. Kasi ang risk ho dito is kung ikaw ay mapabilang doon sa mga tao, kagaya po doon sa context na ikaw ay mabuti ang iyong labi sa Diyos, pero ikaw ay namumusong sa iyong kapatid sa pananampalataya. With God, you bless him. But with your brother or sister, you curse. Kaya sabi niya, maaari bang sa isang bibig lang o sa isang bukal manggaling ang tubig na malinis o tubig na matamis at tubig na mapait? Pwede ba yon? Hindi pwede yon. Identify do ang isang bukal kung siya may matamis o may mapait na tubig. So, hindi pwedeng sa isang bukal manggaling ito. Ano ho? Ang parehong magkaibang lasa. So, kaya sabi dito, ang marunong is hindi ho sinasabi. Ano? So, hindi, ang criteria ho ng isang taong marunong is kung ano ang kanyang sinasabi, kundi kung ano ang kanyang ipinapakita. Kaya, kung ikaw ay may sinasabi ho ditong bitter jealousy, verse 14 in James chapter 4, if you have bitter jealousy and selfish ambition in your hearts, do not boast and be false to the truth. Kung ikaw ay klase ng Kristiyano na ang mas hinihintay mo, ang mas hinahangad mo ay ang promosyon ng iyong sarili kumpara sa preference mo sa ibang tao, okay? Kung mas matimbang sa iyo ang promotion kaysa mas prefer mo ang ibang tao, you are building some kind of hate. Itinuturing mo siyang kakumpetensya. Itinuturing mo siyang karibal. At yan ang magdadala sa iyo sa pagiging rebelde laban sa Panginoon. So ito yung sinasabi, honoring approval. So kapag may success ho na nangyari sa buhay ng isang Kristiyano, ito man ay tungkol sa kanyang spiritual life o ito man ay tungkol sa kanyang pamilya, anything regarding po sa ministry, ano po ang ating pakiramdam? Kaya rejoice. Magalak tayo sa mga natutuwa o nagagalak. Makiisa tayo sa damdamin na dapat meron po tayo. Kaya hindi ho tayo yung tipo na nag-iinggitan ho tayo sa isa't isa. Kagaya ng ating inawit kanina sa welcome song. Di nag-iinggitan. Yan. At walang tampuhan. Oo.
Di ba? So, kundi nagmamahalan. So, mahirap magpuri at mahirap umawit sa Panginoon kung meron kang tampo o meron kang inggit sa iyong kapatid. So, totoo po yan. Ano po? Kaya sabi dyan, wag sana itong magtagal. Kung meron man, wag sanang tumagal ito sa atin. I-open natin to sa Diyos. Ano po? So, an honoring approval. So, sabi nga, pinapapasalamat, kung may nagpapasalamat sa Panginoon sa ginawa ng Diyos sa Kanya, magpasalamat din tayo sa Panginoon sa buhay nila. Ano? Hindi lang yung scope ng pasasalamat natin yung sa sarili lang natin. Kundi kung paano din kumilos ang Panginoon sa buhay ng iba nating mga kapatid. Ano? Sapagkat yan ay galing din sa Diyos. So that is number 2. That's why in Philippians chapter 2, so interest ng iba. Ano? Mas iniisip natin ang interest ng iba o ang kapakanan ng iba kumpara sa atin o ng ating mga sarili. And then number 3, so tuloy po natin. Do not be slothful in zeal. So, negative. Ano po? Negative yung command. So, sabi po dito is, do not be slothful in zeal. So, sa ibang translation, ang makikita po natin dyan is not lagging behind in diligence. So, ano pong ibig sabihin yan? So, we have an intensified work. So, paano po natin may papakita ang halimbawa ni Kristo sa tahanan ito ng Panginoon? Yan ay sa pamamagitan ng ating pagiging masipag sa paglilingkod sa Diyos. So, ito yung sinasabing not lagging behind in diligence. So, in other words, not lazy in zeal and intensity. So, this speaks of our actions. Kaya ang design po ng Panginoon sa katawan ng tao ay maging masipag, maging aktibo. Ano? So, yan po yung design ng Panginoon, hindi yung inactive. Kasi pagka inactive ho, tatama rin tayo. Tatama rin ho tayong gawin kung ano yung dapat nating gawin para sa ministry sa Panginoon. So, yun po yung sinasabi dyan. So, not lazy in zeal intensity. Ministry and our responsibility for the brethren should be taken as urgent. Hindi ho ito basta lang na meron tayong dapat gampanan. Sabi nga, ito is urgent, mga kapatid. It requires our attention and prioritize it as the Lord wills. Kailangan ito'y prioridad ho natin. Sapagkat ang nakasalalay ho dito ay ang ating kapatid sa Panginoon. Sapagkat nakatingin din sila sa atin. Kung tayo'y tamad, ay anong impluwensya ang may bibigay natin sa kanila? Nakakahawa ho yan. Lalo na't kung siya'y nasa leadership. Kung siya'y lingkod ng Diyos. Di po ba? Yan sabi po ng Ecclesiastes 9:10, whatever your hand finds to do, do it with your might. For there is no work or thought or knowledge or wisdom in Sheol, to which you are going. Ano pong ibig sabihin ng talatang ito? Hanggat may panahon ka pa, hanggat may oras ka pa, hanggat buhay ka pa, hanggat may pagkakataon ka pa, gawin mo na kung ano ang dapat. Huwag mo nang ipagpabukas, huwag mo nang ipagsaka na lang. Next time, next month, paano pag nasa Sheol ka na? So, ang sabi ng Ecclesiastes. So, Sheol is the place of the dead. Ano po? So, yung afterlife. At kapag nandun ka na, wala ka ng pagkakataon. Ano po? Wala nang, sabi dito, there's no work or thought or knowledge or wisdom. Tapos na. Wala ka ng pagkakataon. Kaya, brotherly affection in every task in the service of Christ
is to be done without any excuse. So pag sinabi ng Biblia, do it. Anong sasagot natin? Pag sinabi ng Biblia, do it. Anong adverb natin? Immediately? Or with procrastinate? Or procrastination? Wait lang. Yan. Waiting. Okay? Kagaya sa sa gawaing bahay. Yan. Pag sinabing, anak, gawin mo ito. Wait lang. Mamaya, wait lang. Di po ba? For whatever reason. Okay? Instead, are you filled with enthusiasm to do it immediately? Because this is our opportunity. We are privileged to do the task. Wala ito sa ibang tao. Ano? Yung paglilingkod sa Panginoon, wala yan sa lahat ng tao. It's our privilege. Kaya Ephesians 5, ano po sabi dyan? Verse 16. Make most of your time, for the days are evil. Okay? Hindi tayo tinawag na mananampalataya para lustayin ang oras o sayangin ang oras na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya the principle here is doing while waiting, not waiting before doing. Yun po ang principle, mga kapatid. Habang naghihintay ka sa Panginoon, ikaw ay gumagawa. Hindi yung naghihintay ka muna bago gumawa. Para tayo yung nandun sa sa Sariaya. Yung nakaupo, yung nakahiga. Yan. Yung nakahiga. May puno ng nyog. Naghihintay ng, sabi nga, naghihintay sa kawalan. Paano kung nabagsak ka ng buko? Ano? Di wala na, nasa sol ka na. Okay? So make most of your time, brothers and sisters. Galatians 6:10 also. As far as we have the opportunity, especially to those who are in the household of faith, gawin natin ang mabuti at nararapat bilang mga anak ng Diyos. Number 4, fervent in spirit. O be fervent in spirit. So that is a zealous spirit. So the Greek word means to boil. Ano daw? Seafood boil? Kumakalam ng tiyan. Ano po? No. Sabi dito, spirit. Be fervent in spirit. So the idea is that of an attitude. So, dun po sa number 3, actions. It speaks of our actions. Sa number 4 naman, attitude. So, pag sinabi natin attitude, yung katayuan natin, our disposition. Ano po? And that is fervent. So pag sinabi natin fervent, nag-aalab. Ano po? So that is an attitude that is driven by a purpose and characterized with persistence. Katulad po ni Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 9, verse 26, ano po sabi niya? I do not run aimlessly. Hindi ako tumatakbo sa wala o nang walang tinutumbok o walang minimithi. I do not box as one beating the air. Hindi ako sumusuntok sa kawalan. But I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. A purpose-driven. Ano po? A purpose-driven spirit. That is a fervent spirit. Enthusiasm. Energetic. Eager. Yan po yung espiritu na meron ng isang Kristiyano. Kaya nga sa Timothy,
Ano po yung figure na makikita ho natin sa isang lingkod ng Diyos? Atleta. Ano? At ano ba ang katangian ng isang atleta? Siyempre, meron siyang meron siyang goal. And that is the prize. To win the prize. Manalo siya. Ganon din ba tayo mga kapatid? Sa paglilingkod ba natin sa Diyos, meron tayong aim. Anong aim natin? Ano ang goal natin sa paglilingkod natin sa Panginoon? So ito yung maliwanag sa mga anak ng Panginoon. Ito yung maliwanag kay Paul. Ano po? So, sabi diyan, it is driven by a purpose and persistence. Tuloy-tuloy. Hindi po ibig sabihin walang pahinga. Ano po? Siyempre, ang katawan ho natin, di ba, pagka trabaho, hindi naman ho pwedeng 24 hours ng trabaho, Hindi naman pwedeng ganun na wala kang tulog talaga. Pwedeng, let's say, 12 hours ang trabaho. Ano ho? Wala ka ng halos oras sa pagtulog. Pero may 12 hours pa naman. Okay? Pero, how about yung 24 hours? So, hindi siya ideal. Ano po? Pero sabi po dito, persistence. Ibig sabihin, regular. Regular ho na tayo ay kumikilos ng may enthusiasm sa ministry. Ano? Hindi yung aandap-andap po tayo. Yan. Maliwanag tayo pagka sabi nga, pag sa isang particular na season, maliwanag po tayo. Tapos, sa isang particular ho na panahon, medyo lata ho tayo. Lata ho tayong maglingkod sa Panginoon. Di ba? So, ito yung sinasabing fervent in spirit. Ano? So, mas maganda yung nilalagnat ho tayo sa paglilingkod kaysa yung nilalagnat ho tayo para maglingkod. O, nilalagnat tayo at ayaw nating maglingkod sa Panginoon. Amen, mga kapatid? And lastly, sa linggo pong ito, verse 11, serve the Lord or serving the Lord. So ano pong implikasyon po nito? That is a subservient service. So when we say subservient, is submissive, humble, nagpapailalim ka. Kaya nga service hindi naman pwedeng service na ikaw ang master, di ba? Kaya pag sinabi ko ditong subservient is submissive, that is serving the Lord. There is no such service that is domineering or belittling others. Hindi yan paglilingkod sa Diyos. Kung kinukutsa mo ang iyong kapatid sa Panginoon, o sabi nga, sinisiraan mo ang iyong kapatid sa Panginoon, yan ba'y paglilingkod? O gusto mong higitan ang iyong kapatid sa Panginoon, hindi yan paglilingkod. Di ba? Lalo na kung ito'y sa tahanan ng Panginoon or in the family of God. Serving the Lord is to be shown with genuine humility and willingness to do what the Lord wills as a slave to His master. Voluntary. Tandaan po natin yung slave. Ano po? Alipin. Hindi ho yan na, kumbaga obligatory. Lamang na siya sumunod sa kanyang Panginoon. Kundi, nandun yung kanyang pagiging voluntaryo na sumunod sa kanyang Panginoon. So ito yung tinatawag nating service, mga kapatid. And that is our supreme purpose. Na tayo ay patuloy na magpaalipin sa Panginoon, just like Apostle Paul. Ano po sabi niya in Romans, first verse, chapter 1. A bond servant of Christ. Kagaya din po ng ibang mga apostles, how they introduce themselves sa kanilang sinulatan. They call themselves bond servants of Christ. Because the word bond servant is not simply servant, but a voluntary service.
Voluntaryo silang nagpapaalipin sa Panginoon. Hindi dahil obligasyon lamang. Kaya ang paglilingkod is walang grudge, mga kapatid. Kumbaga, walang kurot, sa ating kalooban. Yan. Kaya lang naman ako nandito kasi binatukan ako nung aking kilaladkad lang ako dito eh. Yan. So hindi. Meron tayong kaunawaan, kaya natin ginagawa. Ano po? Ang paglilingkod natin. So serving as a slave to Christ is the key to exemplary fellowship. That's why, isa nga yung inawit natin kanina, di ba? Excuse me. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid ang nagkakaisa at laging sama-sama magkakapatid. So that is the key to an exemplary fellowship. Kaya mas magkakaroon tayo ng pagkakaisa. Kaya pagpapalain ng Diyos ang ganitong samahan. Kung ganun po ang ating mentalidad. Kung tayo ho ay magpapaalipin sa Panginoon at tayo po ay magmamahalan sa ating mga kapatid sa Panginoon. O mamahalin natin ang ating mga kapatid sa Panginoon. So that is the key to exemplary fellowship and love of the brethren. Kaya again, mga kapatid, sa umagang ito sa ating paglilingkod sa Diyos, kasama ba sa paglilingkod nating ito ang ating bahagi para sa ating kapwa mananampalataya? Ang ating malasakit ba sa kapatid natin sa Panginoon ay isa sa listahan o isa sa mga listahan ng ating pagdako sa ating pagsamba sa Panginoon? Na tayo'y maging encouragement and blessing sa ating kapatid sa Panginoon. Hindi yung katitisuran tayo o kasusurahan tayo. Kasusurahan kasi malikot, malikot katabi, maingay, tayo ng tayo. Di ba? So, that is the measure of our love. Ito yung sukat ng ating pagmamahal sa ating kapatid sa Panginoon. At wag sanang ang mag-dominate sa atin is yung mga kahinaan. Yung mga infirmities ng bawat isa po sa atin. Amen? Amen. Kaya muli, sabi dyan, this is our duties to the family of God. Tayo maging encouragement and blessing at living testimony ng Panginoong Jesus sa bawat isa po sa atin. So, next Sunday po, yung nalalabing 5 from verses 11 or verse 12 and 13. Family duties sa church. Because we live for the Lord. Tayo nabubuhay para sa Panginoon. Tayo manalangin. Salamat po muli, O Diyos, sa mensahe na inyo pong ipinahayag sa amin. Salamat po sa iyo pong pagtuturo that we are here also for our loved ones in Christ, sa mga kapatid po naming nasa aming katabi o kahit man sila nasa ibang lugar, Panginoon. Ang puso po namin ay affectionate din, Panginoon, para po sa kanila. At patuloy niyo pong turuan kami sa wastong pag-iisip at kalooban na dapat ganun kami para sa kanila bilang inyo pong mga iniligtas. Purihin ka, Ama, sa lahat ng ito sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang ating Panginoon. Okay.